Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 5 ugali ng taga-middle class kaya di sila umaasenso. Welcome sa Pinoy Wealth Channel. Ito ang channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng bagay tungkol sa kayamanan, negosyo, at tamang pag-iisip tungo sa pag-asenso. Kung ikaw ay parte ng middle class, naisip mo na ba ang posibilidad na magtratrabaho ka hanggang sa iyong pagtanda at wala ka man lang sapat na ipon para sa iyong pagreretiro? Ito ang malungkot na katotohanan para sa maraming tao na nasa middle class. Ang grupong ito ay kadalasang naiipit sa tinatawag nilang rat race. Pero ano ba talaga ang rat race? Ito ang walang katapusang pagtratrabaho at paghahangad mong kumita ng mas malaking pera para lang mapanatili ang lalong yumayamang pamumuhay o di kaya ay makasabay man lang sa walang katapusang pagtaas ng mga gastusin. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay madalas na nagiging dahilan kaya't ang mga nasa middle class ay nagtatrabaho sa isang korporasyon hanggang sila'y nasa edad na 60 o higit pa. Kaya't sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 ugali ng middle class kaya di sila umaasenso at higit sa lahat, paano ito iwasan upang makawala na sa siklo ng rat race. Number 1, tumataas ang paggastos tuwing tumataas ang kita. Sa mga miyembro ng middle class, kadalasan kapag tumataas ang kanilang kita, kasabay din ito ang pag-akyat ng kanilang gastusin. Para bang nakaplano na sa kanila kung paano gagastusin ang karagdagang pera bago pa man nila ito natatanggap. Maaaring mas masasarap na pagkain, mas mamahaling sasakyan, o bagong TV o relo. Ito ay patuloy na pressure na bumili ng mga bagong bagay at gastusin ang pera sa halip na ilaan ito sa mga investment at palaguhin. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat magtabi para sa pampersonal na ginhawa o gumastos para sa mga luxury items paminsan-minsan, ngunit mahalaga ang paghahanap ng balance. Gumastos lamang para sa mga luxury kung wala kang utang. Tandaan natin na tayo ay nagiging isang lipunan kung saan ang magkautang ay nagiging normal na. Ang middle class ay kadalasang nagkakaroon ng labis na utang hanggang sa halos hindi na nila kayang mapanatili ang kanilang pangangailangan. Ngunit hindi kinakailangan na ganito ang sitwasyon. Kung hindi ka matuto kung paano hawakan ang iyong pera, mananatili ka sa siklo ng pagkautang. Tandaan, mas mabuting maging isang tao na kumikita lang ng 40,000 pesos pero nakakaipon ng kalahati, kaysa sa isang taong kumikita ng 100,000 pesos ngunit ginagastos naman lahat ng kita at baon pa sa utang. Kaya't ayusin mo na ang paghawak ng pera para makawala na sa rat race. Number 2, hindi nag-iipon para sa retirement. Ito ay isang karaniwang problema na hinaharap natin lahat, at kahit na may plano tayong mag-umpisang mag-ipon para sa pagreretiro, madalas tayong nadidistract ng iba't ibang kinakailangan na gastusin. Ngunit ang katotohanan ay kung mas maaga kang magsimulang mag-ipon para sa pagreretiro, mas magiging ligtas ang iyong kinabukasan. Maraming tao ang isinangtatabi ang pag-i-invest para sa pagreretiro para mabayaran ang iba't ibang utang tulad ng utang sa bahay, bayad sa sasakyan, o mga pang-araw-araw na gastusin. Bagamat mahahalaga ang mga ito, ang kapalit naman ay ang iyong retirement fund. Ang compound interest ng fund na ito ay nangangailangan ng panahon para magbigay ng magandang resulta, at kung maaga kang naglalagay sa pondong ito, mas magiging maganda ang iyong kalagayan. Ang karamihan sa middle class ay kadalasang gumagastos ng sobra-sobra sa kabuuan ng kanilang karera at matutuklasan na lang nila na kulang ang kanilang naipon para sa pagreretiro sa pagtuntong ng 60 taon gulang. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. Mahalaga na agad mong mabayaran ang iyong mga utang sa pinakamabilis na paraan at simulan na ang pag-iipon. Kapag mas maaga kang nagumpisa, mas maraming oras para lumago ang iyong pera, at sa ganun ay maging komportable ang iyong pagreretiro. Number 3, ang paggastos sa mga bagay na unti-unting nawawala ang halaga. Isa sa mga karaniwang pagkukulang na nagawa ng marami, kabilang na ang middle class, ay ang sobrang paggastos para sa mga bagay na bumababa ang halaga habang lumilipas ang panahon. Halimbawa, isipin natin ang isang mobile phone na isang pangunahing kagamitan para sa marami sa atin. Ang karaniwang halaga ng isang bagong smartphone ay maaaring mga 30,000 pesos at karaniwang nawawala ang mga 20% ng halaga nito sa unang taon. Ibig sabihin, ang iyong 30,000 peso na cellphone ay magkakahalaga na lamang ng 24,000 pesos pagkatapos ng isang taon.
Ang paggastos ng malaki para sa mga bagay na mabilis bumababa ang halaga ay maaaring makaapekto sa iyong pinansyal na kalagayan at mahihirapan kang umasenso. Ngunit maaari kang gumawa ng mga maliliit na pagbabago sa iyong mga paggastos na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa long term. Halimbawa, sa halip na bumili ka ng bagong cellphone taon-taon, maaari mong patagalin ang iyong kasalukuyang cellphone ng karagdagang 1 o 2 taon at i-invest na lang ang pera na sana'y gagastusin mo sa bagong cellphone. Ang pag-i-invest ng 2,500 pesos kada buwan sa loob ng 10 taon sa annual interest rate na 8% ay maaaring magresulta sa higit na 550,000 pesos na ipon, na makakatulong sa iyo sa pag-abot ng iyong long-term financial goals. Upang makawala sa rat race, kailangan mong gastusin ang iyong pera sa mga bagay na lumalaki ang halaga kaysa sa mga bagay na bumababa ang halaga. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay nasa tamang landas patungo sa financial freedom. Number 4, pagkakaroon ng isa lang na source of income. Ang mga nakaraang taon ay nagturo sa atin na alanganin ang umasa lamang sa isang pinagkukunan ng kita. Ang pandemya ay nagdulot ng pagkawala ng trabaho para sa milyon-milyong tao. Napilitan silang harapin ang matinding kahirapan sa larangan ng pinansyal dahil iisa lamang ang pinagmumulan ng kanilang kita. Sa madaling salita, inilalagay nila ang kabuuan ng pinansyal na responsibilidad nila sa kamay lamang ng isang employer. At gaya ng ating nakita, ito ay masyadong delikado. Isang insidente lamang ay wala ka ng mapagkukunan ng pera. Kaya't mahalaga ang pag-diversify ng mga pinagkukunan ng kita kung gusto mong umasenso. Maaari kang kumuha ng isa pang trabaho, mag-invest sa mga asset na nagbibigay ng kita tulad ng mga stocks, rates o real estate, o di kaya magtayo ka ng isang online na negosyo. Sa pamamagitan nito, makukuha mo ang pinansyal na kontrol ng iyong kinabukasan at mababawasan ang kapangyarihan ng mga employer sa'yo. Number 5. Ang pananatili sa iyong comfort zone. Sa ating lipunan, may nakatakdang landas na inaasahan na sundin natin. Pumasok sa paaralan, kumuha ng degree, humanap ng magandang trabaho, bumili ng bahay, at mag-settle down. Ito ay isang komportableng buhay ngunit ito rin ang landas na tinutungo ng milyon-milyong mga tao. Napipilitan tayong manatili sa ganitong rutina at hindi natin tunay na tinatanong kung ito ba ay tamang landas para sa atin. Nagiging labis tayong komportable at nawawala ang pagkukusa nating mag-grow at matuto ng mga bagong bagay. Ngunit kung nais mong makawala sa rat race, kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone at simulan ang pag-explore ng mga bagong oportunidad. Kailangan mong hamonin ang iyong sarili na mag-isip ng naiiba at tanungin ang kasalukuyang kalagayan. Sa ganitong paraan mo lamang magagawang makawala at mamuhay ayon sa mga sarili mong kondisyon. At dyan na nagtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan nyo at marami kayong natutunan. Maraming salamat sa pagnood, at magkita ulit tayo sa susunod na video.